Welcome to Donmar TV News Channel. Expectedly, yung mga hardcore na Lenny fans, bilib na bilib sila kay Lenny, nagtakong pa raw, ganyan. O de sige, bilib kayo. Tapos sige, tabi muna natin yon. Tapos punta naman tayo sa kay Isko. Si Isko naman guys, ewan ko nga, Tagalog naman ako mag-live. Wala namang issue sa akin Tagalog. Kahit nga magbisaya ka dun, okay lang din. Love ko din ang mga Bisaya. Nagtira ako dun ng ilang taon sa Mindanao. Bisaya ang salita sa Davao. Kaya lang guys, yung facility ni Isko for English talaga, hirap eh. Hirap para sa akin. Sabi nung may isang nag-comment, at least siya nakagraduate sa college, ikaw ba? Oo, drop out ako. Pero 15 taon ko na pinaghahanap buhayan ng English. So, ewan ko lang hindi ko naman pinagmamalaking English ko, pero ang habol ko sana doon, kung pakinggan ko halimbawa si Isko, ang gusto ko maintindihan kung ano talaga yung nasa isip niya. Diba? Ganun naman ang purpose ng debate eh. Well, mukhang forum, pero sige na nga, debate na rin. Ang purpose nun, ipaliwanag sa akin ni Isko, halimbawa, kung paano niya paaandarin yung bansa. Kung sakali siya maging presidente. Ang problema, nalagyan guys ng kalamay. Ang gulo ng English niya, hindi ko naiintindihan. Well, naiintindihan ko yung parang 70%. Kaya lang, ang tanong ko, was it the most efficient use of his airtime? Why would you use a language na hindi ka kasing galing na gamitin? Kung mas magaling ka sa Tagalog, ba't hindi Tagalog yung gamitin mo? 'Di ba? Di issue sa akin, kaya naguluhan ako. Ngayon, syempre, yung mga Isko followers, yung mga hardcore, ano sila? Hindi, Isko, go Isko, love you Isko, ganon. O sige, walang basagan ng trip. Yung mga hardcore Lenny, hardcore Isko, sige, kung bilib pa rin kayo kay Isko, no problem. Okay lang sa akin. Kaya lang, ang tanong, doon ba sa numbers nila ngayon? Mananalo ba sila? Hindi. As in malayo. As in, by leaps and bounds. So, ang sinasabi ko rito, kung gusto nyo naman ligaw ng boto ng BBM, kailangan lumevel sila Isko, lumevel si Lenny ng something na so much greater, so much more coherent, and so much more dazzling than BBM in front of BBM supporters. Gets niya? Siguro para sa mga supporter na talaga ni Isko, supporter na ni Lenny, pasok na sa banga yung mga sagot nila. Okay, good job. Kaya lang nga, hindi nga sapat yung number nyo. Kailangan nga, mangumbinsi kayo ng mga maka-BBM na lumipat sa inyo. Ang diferensya nga lang, pag pinakinggan yung sagot ng dalawa, wale. Ang best case scenario for them ay yung palitan lang ng basketball. Palitan lang ng basket. Ang kailangan dito, kung makikita kayo, yung mga miminsan, ang mga chance na mapanood kayo ng mga BBM supporters. Kasi arguably, yung mga BBM supporters hindi naman nanonood ng mga karaban ninyo, ng mga motorcade, ng mga speech. Ang pinapanood lang nila, pagsama-sama lang kayo sa isang tumpok. Halimbawa, debate. Kailangan yung miminsan na chance ninyo na maka-reach out doon sa mga BBM supporters, talagang maano kayo, parang wow, ganon. Hindi eh. Sabi nung isa, bakit daw si BBM naman daw uutal-utal? Ganun yung sabi. Well, siguro para sa inyo, uutal-utal yun, pero sa BBM supporters, hindi. Ang tanong, yung boto ba ng BBM supporters, kayo ba magpapasya? Hindi. Yung BBM supporter na yun. So, ang kailangan, ma-impress ninyo yung mga BBM supporters sa mata ng mga BBM supporters. Hindi ko naintindihan, ba't kailangan ko pa ituro ito? Di ba medyo naman guys? Medyo common sense naman ito. Politics is a battle of perception. Inevitably, if one person supports a particular candidate, that person's gonna have a bias in favor of that candidate. So for you to overcome yung para ma-overcome mo yung bias niya, kailangan ma-overwhelm mo siya na parang, ganon. Gets niya? So, ang tanong, noong napanood natin si Lenny at saka si Isko,
doon sa presidential debate, yung kanila bang performance ay sobrang dazzling na masasagasaan lahat ng mga preconceived notions ko laban sa dalawa at in favor kay BBM, na sobrang masasagasaan, nakakainin ko yung pride ko at lilipat ako kay Lenny at Isko. In my opinion, hindi. Kasi at best, tabla lang ang nagawa nila. Di ba? Ngayon, ewan ko nga eh. Kasi tinignan ko yung mga latest na survey. Unanimous. Wakwak yung kalaban. Paano pa? TP, nauutal si BBM pag nagtatagalog, pag English diretso sa magsalita. Sabi ni Elizabeth De La Rosa. Well, ewan ko sa inyo. Ako kasi I've spoken with BBM na isang upuan. Kachika ko for like 7 hours, 8 hours. Mga 4 p.m. to 1 a.m. mga ganun. Nung kaka-COVID lang niya, kachika ko lang, random lang, sabi ko, chikahin ko nga. Tapos kausap ko siya ng 8 hours, coherent naman para sa akin. Isang tanong, para sa inyo hindi coherent. O de sige. Ang problema, base sa sarili kong evaluation, good enough for me yun. Sino ba may control sa boto ko? Sarili ko lang. Kung para sa inyo, utal-utal yun, edi huwag niyong iboto. Walang problema. Ganun talaga buhay. May mga, Diyos ko, kauwi ko nga lang sa barangay namin sa Bulacan eh. May daming may mga, hindi naman madami, pero may mga makaleni doon. Na, meron pa akong kapitbahay doon, lumapit sa akin. Ikaw ba naman sa akin? Uy, sorry, Lenny kami, kasi si simbahan. Ganun sabi sa akin. Kasi si simbahan, sabi nila Lenny raw eh. Makasimbahan, mga sila, yung mga, alam mo yung mga tita na nangungulekta sa altar? Then siyempre kung ano sabihin ni Father, yun sila. Parang ganon. So sabi nila Lenny sila. Kako, okay lang. Okay lang. Kahit nga ako mag-Eli Pamatong kung buhay pa si Eli Pamatong, yun iboto mo. Sabi ko, politika lang yan. Okay lang. Pero deep inside my head ako, iniisip ko parang, mananalo din naman kasi si BBM. Ba't ko pa aawayin to? Hindi ko naman kailangan ng 100% na boto kay BBM. 51% lang okay na. 60 plus na nga ngayon. So, kako, okay lang yan. Sige lang. Ang problema nga lang, kung gusto nyo manalikan, kung ang gusto nyo lang, yung ibang mga nangangampanya dyan para kay Lenny at kay Isko, kung ang gusto nyo lang halimbawa, pakita ninyo na para sa inyo, mas matalino si Lenny at Isko, you're doing it wrong.